Ikawalo ng ikawalo ng January 2022, araw ng Sabado, ganap ng ika-12:45 ng umaga dito sa Pilipinas. Binabati ko po ang lahat ng tumutumhay at nakikinig sa aking bagong presentasyon sa taong 2022. Welcome po sa ating episode 16 dito po sa ating Sanep channel, at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sanep, ang ibig sabihin po ng Sanep, Spiritual Unifier, Neutralizer, Equalizer, Purifier. Ito po ang inyong Tito Ray Grande. Ako po ang inyong Unifier, Spiritual Unifier. Okay. Ang topic po natin sa umagang ito, ang kauna-unahang topic natin sa taong 2022. Ito po ay sagot at tugon sa tanong at hiling ni Wines Koreano. Medyo natagalan po ang aking pagre-research. Ang tanong niya kasi ay, totoo bang 144,000 lang ang maliligtas? Pinag-iisipan ko po ito noon pa at ito'y pinagtatalunan ng ibang sekta. 144,000 lang daw ang maliligtas. Okay, tingnan natin kung mapapasama tayo sa maliligtas at kung ano ang katuwiran ng mga nakasulat. Apokalipsis, ito po'y pangitain ni Juan. Apokalipsis 7:1. At pagkatapos nito, ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa ano pamang punong kahoy. Apokalipsis 7:2. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Apokalipsis 7:3 na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Apokalipsis 14:1. Tumingin ako at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at kasama niya'y 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanya-kanyang noo. Babalikan lang po natin itong Apokalipsis 7:3. Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sino po kaya ang tinutukoy na mga alipin ng Diyos na matatakan ng kanyang pangalan at pangalan ng Ama? Pangalan ng Panginoon at pangalan ng Ama. Okay. Ito po ay pinagtatalunan, katulad ng sinabi ko, no? Na totoo nga kayang 144,000 lang? Okay. Ang sabi ni Juan sa kanyang pangitain,
At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. So, unawain natin ito sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. So, unawain natin, hindi lamang Israel, no, ang mundo, no? May bawat angkan sa angkan ng Israel. Doon nabibilang yung 144,000 na matatatakan ng pangalan ng Panginoon at ng Ama. So, basahin po ninyo sa Apocalypse 7:5-8, yung 12,000 sa bawat angkan, para malaman nyo dahil mahaba-haba po ito. Buksan ninyo ang inyong Biblia, no? Apocalypse 7:5-8. Ngayon ang tanong, mayroon bang iba pang matatatakan ng pangalan ng Diyos bukod sa 144,000? Okay, sabi kasi ng iba, wala na. Pero ito po ang nakasulat, no? Apocalypse 7:9-10. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Juan po ito, sa kanyang pangitain, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa. So, hindi na angkan na Israel ito. Mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay at nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at si kordero. Sa makatuwid, hindi po lamang ang angkan ni Israel. Meron pang matatatakan na napakarami na hindi mabibilang ng kahit sino man. So sila po, no, ang kasunod na matatatakan. So sino ito? Yung mga may damit na mapuputi. Nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino ito? Mamaya po, no? So baybayan natin. Apokalipsis 3:4-5. Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nangagdumi ng kanilang mga damit, at sila'y kasama kong magsisilakad na may mga damit na mapuputi, sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. So, hindi tayo pababayaan. Tayo siguro ang tinutukoy, no? Kung maputi ang iyong damit, na ang ibig sabihin, malinis ka. Okay? Apokalipsis 7:13-14. At sumagot ang isa sa matanda na nagsasabi, sorry po, sa akin, ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan magsisipanggaling? At sinabi ko sa kanya, sumagot si Juan, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Yung malaking kapighatian po ay isang malalim na talinghaga
na ang ibig lang sabihin, pagkatapos ng kapigatian, yun na po, nagkaroon sila ng mga tatak. Harinawa po na matatakan din kayo para sa kaligtasan. Nagtanong nga ang isa sa matanda, sino-sino sila at saan magsisipang galing? Mga kapatid ko, ang sabi kanina ay isang lubhang karamihan na hindi mabibilang. So meaning to say, hindi lang angkan ni Israel ito. Lahat ng angkan sa lupa, kaya nga hindi sila mabilang. Ay sino-sino itong mga ito, no, na inipon ng Diyos para matatakan din ng kanyang pangalan at pangalan ng Panginoon. 1:10-16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. Sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So, mayroon pa, no, na kailangang dalhin ng Panginoon para maligtas. Sila'y magiging isang kawan. Ezekiel 36:37. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Bukod dito pa'y pagsasanggunian ako ng sambahayan ni Israel upang gawin sa kanila. Ako'y magpaparami sa kanila ng tao na parang kawan. So, pararamihin ng Diyos, no, ang kanyang mga tupa, no? Ezekiel 34:16. Aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang iniligaw. At tatalian ang nabalian at palalakarin ang may sakit. Ngunit aking lilipulin at ang mataba at malakas. Aking pakakanin sila sa katuwiran. So maghahanap na mismong ang Diyos ang maghahanap ng mga tao kanyang pararamihin na parang tulad sa kawan. Isaiah 11:11. At mangyayari sa araw na yaon na ilalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay na ikalawa upang mapawi ang nalalabi sa kanyang bayan, na malalabi mula sa Assyria at mula sa Ehipto at mula sa Patros at mula sa Kus at mula sa Ilam at mula sa Sinar at mula sa Amat, no? At mula sa mga pulo ng dagat. Sorry po. Okay. Ibig sabihin, mula sa mga pulo ng dagat, buong mundo yan. So doon manggagaling ang lubhang karamihan para mailigtas ng Diyos. Ngayon, Jeremiah 49:36. At sa Ilam ay dadalhin ko ang 4 na hangin na mula sa 4 na sulok ng langit, at aking pangangalatin sila sa lahat ng hanging iyon, at walang bansang hindi kararatingan ng mga tapon na mula sa Ilam. So, yun po sila, yung mga tapon na mula sa Ilam, mula sa mga nabanggit na mga lugar, mga halimbawa sa Sinar, sa Amat, sa mga pulo ng dagat. Sila yung titipunin ng Diyos. Okay. Ngayon, sila po ang kasama doon sa 144,000. Tayo na rin po yun. Sana maging mapalad tayo na matatakan ng pangalan ng Panginoon at pangalan ng Ama para maligtas. Ngayon, bakit nga ba hindi alam ng mga tao ang pangalan ng Panginoon? Sino ang humarang at humadlang? Jeremiah 23:26-27. Hanggang kailan masusupungan ito sa puso ng mga propeta na nanganguhula ng mga kasinungalingan? Yung mga propeta po, yung mga tagapangaral, mga pastor, no, yung mga
pari, no, yung mga obispo. Okay. Sila yung mga nanganguhula ng kasinungalingan sa makatuwid bagay ng mga propeta na nanganguhula ng daya ng kanilang sariling puso na nag-aakalang magpalimot sa aking bayan ng aking pangalan sa pamamagitan ng kanilang mga panaginip na sinasaysay ng bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa, gaya ng kanilang mga magulang na nakalimot ng aking pangalan dahil kay Baal. So kasalanan po ito ng mga tagapangaral na nagsinungaling na sa sarili nilang puso nagsipagsaysay ng kasinungalingan. Ngayon, kaya nga may utos. Ang pagkakaroon ng tatak ng pangalan ng anak at ng ama ay pinaghihirapan po yan, pinagsisikapan yan. Kaya may utos. Hanapin ninyo ang pangalan ng Panginoon. Awit 83, 16, 17. Lipusin mo ang kanilang mga mukha ng kahihiyan upang hanapin nila ang iyong pangalan o Panginoon. Kaya tiyak, hindi lamang 144,000 ang maliligtas doon sa maghahanap ng pangalan ng Diyos, no? Dahil sila ay matatatakan din, sila ay kabilang sa lubhang karamihan. Kaya hindi totoo na 144,000 lang po ang maliligtas. Ngayon, paano ko natiyak? Paano natin natitiyak? Ipinahayag at ipinakilala ni Jesus, no, ang pangalan ng Ama, ng Panginoon. So, kaya ipinakilala, inutusan ng Diyos ang anak, si Jesus, para ipakilala ang pangalan. Okay. 1:543. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Masakit ito para sa Panginoon. 1:17:6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa sanlibutan, sila'y iyo. At sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. So, naipahayag na. Ay, nasaan na ngayon? Sino ang napagpahayagan ng pangalan? Bakit hindi po alam ng napakarami? 1:17-25. O Amang Banal, hindi ka nakilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga tao na ikaw ang nagsugo sa akin. So, mayroong nakakilala dahil napagpahayagan. Eh, sino-sino sila? Sila po ang kasama ng karamihan na maliligtas, bukod sa 144,000. 1:17-26. At ipinakilala, past tense na po, ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. May pag-asa pa ba tayo? At ipakikilala ko, may pag-asa po, upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Ngayon, sino ang magpapakilala sa inyo? Dahil ako nakilala ko na sa pangalan para maitatak sa inyo. Ang Panginoong Hesus po, no? Malalaman nyo sa bandang huli. Zephaniah 3:9. Sapagkat akin ngang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika, upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon, na paglingkuran siya na may pagkakaisa. May wikang nawawala po, isasauli sa mga tao, para lahat ay makatawag sa pangalan, para lahat ay matatakan ng pangalan ng kaligtasan. So, inuulit ko, hindi totoo
na 144,000 lang po ang matatatakan para maligtas. Okay, gusto kong ipaalam sa inyo lahat, sa inyong lahat mga kapatid ko. Ginawang bago ang lahat ng mga bagay. Apokalipsis 21:5. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ipinasulat kay Juan ang mga bagay na bago. Ano yung bago? Lahat ng mga bagay, isa rito ay ang bagong pangalan ng Panginoon. Apokalipsis 2:17. Sorry. Apokalipsis 2:17. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya ay bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi iyaong tumatanggap. Kaya nga po, mga kapatid ko, I'm sorry. Doon po sa mga nakaalam na raw ng mga lihim, may bagong pangalan po. Dapat ninyong alamin yan, yung tumanggap sa inyo. Luma na po yung pangalan na natanggap ninyo dahil may bagong pangalan. Liban na lamang kung ipinahayag sa inyo ng Diyos. So, may bagong pangalan. Okay. At yung bagong pangalan na yan, yan po ang nakatatak sa noo ng bawat tao. Apokalipsis 3:12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na sila lalabas pa doon at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem, yung bagong pangalan ng bayan ng Diyos ay ang bagong Jerusalem. Sino ba ang bayan ng Diyos? Tayo po. Lahat tayo bayan ng Diyos. At tayo ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. May bagong pangalan ang Panginoon, no? Isusulat niya sa bawat isa ang pangalan ng Diyos at ang kanyang sariling bagong pangalan. Alamin ninyo kung ano yung bagong pangalan ng Panginoon. Isa kayo sa matatatakan pag nalaman ninyo. Ang pangalan ay sa kanilang mga noo. Apokalipsis 22:4. At makikita nila ang kanyang muka at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. Mapalad po kayo mga kapatid kung naunawaan ninyo ito. Hanapin ninyo ang pangalan para maitatak sa inyong mga noo. Mahaba-haba po sana ito, kaya lang po ay matagal-tagal mag-download. Kaya sana po matulungan ninyo ako. Mag-share po kayo at mag-subscribe po. Ang inyong subscription ay mahalaga. Pag umabot na po ako ng 1,000 subscription mula sa inyo, ay pwede na akong mag-live, no? Kahit na gaano kahaba yan. Please po, tulong po para sa mga iba pa na gustong makaalam ng mga lihim at hiwaga ng Diyos na walang nakakaalam kundi ang mga pinagpahayagan ng Diyos. Salamat at ibinigay sa akin ang mga lihim na ito at ibinibigay ko sa inyo ng walang bayad sapagkat nalaman ko ito ng wala ring bayad. Magandang umaga po. Ito po ang inyong Tito Ray Grande. Hanggang sa muli, inuulit ko mag-subscribe po kayo at dalawin po ninyo ang aking Facebook page, The Spiritual Neutralizer, at Facebook page, Sanep, no? Dahil doon, mayroon din akong mga bagay na
ipinablis, no? Salamat po, Tito Ray Grande.